Oras sa Bishop Ephraim Pahutagana, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Wednesday na lang. Miyerkules. Ay! Bilis ng panahon. Ngayon po ay bonjing ng buwan ng Hunyo. Ba't bonjing? Yes. Ay! Sa ating mga headlines sa Philippine National Police, pinaigting ang seguridad sa Independence Day. 12,000 pulis ikakalat sa Metro Manila. Bakit may kudita ba? Banta sa Senado, pinaniniwalaan na konektado sa 18 bagmen ni Zaldico. Petisyon na humiling sa Supreme Court na ideklarang valid ang quorum sa 12 sa Senado ibinasura. Death toll sa malakas na lindol sa Mindanao, 45 na. Wow, dami na. Samantala, iba yung paganda ng MMD sa posibleng pagtama ng The Big One dito sa Metro Manila. Tuloy-tuloy, naglatag sila ng mga plano. Department of Justice pinaiimbestigahan na rin sa National Bureau of Investigation ang pagkalunod ng 2 basketball player ng Ateneo University. At hindi lang yung misteya, iimbestigahan na rin sa Kongreso. Ha? Ay, naku po. Dating Congressman Mike Defensor, hindi sumipot. No show sa subpina ng NBI. NBI Director matibag planong buweltahan ng kaso ni dating kongresistang defensor. Dati opisyal naman ng PNP na utak sa pagdukot at brutal na pagpatay sa isang Korean national noong 2016. Ito sa loob pa ng karami. Swak na ngayon sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Pinagana na ng lahat ng Police Regional Office sa buong Pilipinas ang matinding security plan at deployment para sa ika-128 araw na kalayaan ng Pilipinas sa Biyernes sa June 12. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Alan Reyco, inaasang dadagsain ng libu-libong katao mga gaganaping wreath-laying ceremonies, civic and military parades at iba pang pampublikong pagtitipon. O yung mga brethren namin sa Masonry, Freemasonry, sila ay mag-aalay din ng bulaklak, ayan, sa lahat ng monumento ni Dr. Jose Rizal at Andres Bonifacio. Dito sa Metro Manila, inaasang 12,414 na pulis ay kakalat ng NCRP upang bantayan ang mga paunahing lugar katulad ng Rizal Park, ruta ng Parada ng Kalayaan, monumento sa Caloocan, Mausoleo de los Veteranos de la Revolución. Saan ito, ha? At maging sa Pinaglabanan Shrine. Bukod dito ay kinumpirma rin ni Colonel ko na nagdagdag sila ng seguridad sa paligid ng Malacanang, sa Embahada ng Amerika sa Ross Boulevard at iba pang strategic locations.
Una nang sinabi ng PNP na wala silang valid intelligence hinggil sa report na sasalakayin ng Malacanang o kaya ang Senado. Pero binigyan din naman ng AFP na sineseryoso nila ang nasabing banta sa ating seguridad. Samantala, posibleng may kaugnayan sa 18 dating bodyguards ni dating kongresistang Zaldico ang natanggap na banta sa seguridad ng Senado. Ito ang inilahad ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian batay sa ulat kay NBI Director Melvin Matibag na ipinaabot naman kay Senator Erwin Tulfo noong Lunes kasabay ng pulong ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa naturang ulat ng NBI, natukoy na may isang armadong grupo na nagbabalak umanong manggulo, bagaman hindi pa tiyak kung ang 18 bodyguards mismo o ang kasamahan nito ang tinutukoy. Matatandaang dumating sa Senado noong Lunes ang mga ex-bodyguard niko, ngunit sa halip na humarap sa komite ay nagdaos lamang ang mga ito ng isang news conference sa opisina ni Senator Robin Padilla. Binigyang diin naman ni Gatchalian na sineseryoso nila ang bawat banta kaya agad na itinaas sa heightened alert ang seguridad sa Senado bukod pa sa ipinatupad na work from home setup para sa mga empleyado ngayong araw hanggang bukas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Acting Senate President Gatchalian. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps, no? Yung work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Samantala, walang namomonitor ang PNP na banta sa seguridad sa Senado. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, binavalidate din nila ang report na may security threat sa Senado. Pero kung sa loob na ng Senado anya ang banta ay wala ng kontrol ang kapulisan doon. Sinabi ni Gen Aberin na bantay sarado na mahigit na 200 pulis ang labas ng Senado at maaaring madagdagan pa kung kinakailangan. Araw-araw ang pulis deployment sa Senado dahil inaasahan din ang araw-araw na kilos protesta o pagtitipon ng iba't ibang grupo sa labas ng Senado. Samantala, sumampa na sa 45 ang bilang ng mga namatay sa malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa Office of the Civil Defense, karamihan sa mga nadagdag sa death toll ay mula sa Davao Occidental. Sinabi ni OCD Deputy Administrator Bernardo Alejandro IV na 17 ang missing at nasa 630 ang sugatan. Inamin na opisyal na posibleng gumalaw pa ang numero ng casualties sa 7.8 magnitude na lindol. Ang naturang pagyanig ay resulta ng paggalaw ng Cotabato Trench. Batay sa record ng PHIVOLCS, ang naturang fault system ay gumalaw din noong 1976 na lumikha ng tsunami at kumitil sa buhay ng halos 8,000 katao. Ini-evaluate na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, ang paggamit ng assets at iba pang technical assistance mula sa ibang bansa upang makatulong sa pagresponde sa sinalanta ng lindol sa Mindanao. Ayon kay OCD Deputy Administrator ASEC Rafi Alejandro, kabilang sa mga nagpahagi ng kahandang tumulong ay ang bansang Amerika, Australia, Japan at Singapore. Ayon kay Alejandro, ito ay bilang pagkumpirma sa sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na tinawagan siya ng kanyang military counterparts kasama na rin ang Indonesia upang mag-alok din ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Narito si ASEC Rafi Alejandro ng OCD. May possibility po na pwedeng mga assets na pwedeng gamitin sa rehabilitation or sa early recovery, no? Like dati yung US po nagpagamit ng kanilang mga air assets. Meron din po mga technical assistance na binibigay.
Sa kasalukuyan, aminado si Alejandro na hamon sa lokal na otoridad ang masuri ang lawak ng pinsalang nakaapekto sa 4 na rehiyon, ang Soc-Sargen, Davao, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro dahil nga sa lindol. Naritong muli si Asek Alejandro. Napakalawak po kasi nung areang apektado, no. We have yung Sarangani, yung buong probinsya, yung Jensan, and ito nga, ratsyada yung ating mga helicopters na ginagamit para po mapuntahan yung mga munisipyong hindi pa po natingnan talaga ng maayos yung mga reports, kasi yung mga reports natin for the last 24 hours, they come in trickles, no. Samantala, aminado ang Department of Public Works and Highways na hindi nito kakayanin na solong gawin ang pagsasaayos ng mga nasirang kalsada at iba pang mga pasilidad kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa ambush interview kay DPWH Secretary Vince Dizon sa aktibidad ni Pangulong Marcos sa Quezon City kanina, sinabi nitong sa sobrang lawak ng pinsala ng lindol ay kakailanganin talaga nila ng tulong ng private contractors. Ilan sa nabanggit ng kalihim ng mga nasirang kalsada ay sa Sarangani, General Santos, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Ayon kay Dizon, may nakausap na silang mga pribadong kontratista at nagpahayag naman ang mga ito ng kahandaang tumulong sa rehabilitasyon sa mga naapektuhang lugar. Narito si Secretary Dizon. Ang daming mga nasira dyan. So hindi na kaya ng DPWH yan to, kaya sabi ko, pati mga pribadong kontratista, immobilize na lahat. Inihahanda naman ng MMDA ang Oplan Metro Yacal Plus bilang paghanda naman sa maaring pagtama ng The Big One o napakalakas na lindol dito sa Metro Manila. Sa panayam ng damdaming bayan, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na patuloy ang kanilang paghahanda upang katuwang ang mga LGUs at iba pang ahensya ng pamahalaan para mapaghandaan ang posibleng kalamidad. Ayon kay GM Torre, hinahati ang Metro Manila sa 4 na quadrants na may sari-sariling command centers, staging areas at independent rescue teams para sa agarang aksyon. Narito si GM Nicolas Torre. Ang 4 na quadrants po ay naka-design para maging self-sufficient. Bawat isa sa kanila ay may sarili-sariling mga sistema na pwedeng magtustos habang ang ating mga tao, ang mga personal na rin ang mobilize. Sinabi pa ni GM Torre na nakahandang gamitin ang ilang golf courses dito sa Metro Manila para gawing evacuation centers. Katulad ng Veterans Golf Course sa Quezon City, Intramuros Golf Course dito sa Manila, at Villamor Golf Course sa Pasay. Ayon kay Torre, patuloy din ang monitoring at inspeksyon ng MMDA sa mga istruktura sa Metro Manila para sa kaligtasan ng lahat. At maaaring ireklamo ng sinumang makapansin ng pagkakamali o delikadong lagay ng establishmento ay isumbong lamang sa MMDA Hotline 136. Muli si General Torre. Before po ng Big One, sa ngayon po, habang tayo naghahanda, ang MMDA po nagko-coordinate ng lahat ng mga LGUs, sinisiguro na ang mga standards ay nasusunod together with the concerned national offices, national agencies, at pagkatapos, kami rin po ang nagpa-facilitate ng preparations at nagpo-coordinate para may siguradong may redundancy, may interoperability at ang mga gamit ng bawat isang LGU ay pwedeng magamit at applicable at kaya operate ng iba-iba ring mga LGUs.
Samantala, ipinatupad ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang moratorium o hindi muna pagbabayad sa housing loan ng mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Bukod dito, inutusan ni DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang mga shelter agencies gaya ng Pag-ibig Fund at National Housing Authority na magkaroon ng ground assessment at pagproseso ng emergency shelter assistance para sa mga biktima ng lindol. Posible rin anyang ma-file o mag-file ng insurance claims ang mga miyembrong napinsala ang kanilang mga tahanan sa lindol bilang pantustos sa pagpapaayos ng bahay. Pinalawig naman ng National Home Mortgage Finance Corporation ang nagpapatuloy nilang housing loan moratorium hanggang sa Oktubre bilang tulong sa kanilang mga miyembrong apektado ng kalamidad. Nag-deploy na ang Department of Information and Communications Technology, DICT, na mga Starlink kit, charging stations at libreng internet access sa mga lugar na nilinig ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DICT, bahagi ito ng Emergency Communication Service para matiyak ang tuloy-tuloy na komunikasyon sa komunidad. Mabilis naman nilagyan ng libreng internet ay ang mga evacuation centers, disaster response offices, at iba pang mahalagang pasilidad sa Sarangani, General Santos City, South Cotabato at Balut Island. Samantala, pinaiimbestigahan na din ng Department of Justice sa NBI ang kaso ng mahiwagang pagkalunod at pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University sa Dipakulaw, Aurora. Inatasan ng ahensya ang bureau na alamin kung may sapat na basihan na magharap ng reklamo kaugnay sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adeli. Ito ay sa kabila ng naunang pahayag ng Aurora Police na walang indikasyon na nagkaroon ng foul play sa naturang trahedya. Samantala, sa Kamara ay pinaiimbestigahan din ni Pinoy Workers Party List Carl Legaspi ang pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University. Sinabi ni Legaspi na layunin ng hakbang na masiguro ang safety standards at accountability mechanism ng mga sponsored athletic programs sa mga paaralan sa bansa. Pati na ang Kongreso, Kamara de Representantes ay magsasagawa din ng investigasyon sa insidente ng pagkalunod ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University. Ito ay batay sa resolusyon ni Congressman Carl Fernandez Legaspi ng Pinoy Workers Party List na humihiling sa Kamara, sa House Committee on Youth and Sports na magsagawa ng investigasyon. Batay sa report ng pulisya, nalunod ang dalawang basketball players na sina Divine Adili, isang Nigerian national, at Rene Claire Baterbonia sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Batay sa resolution ni Congressman Legaspi, tiniyak niya na dapat ay matiyak o sinabi niya na dapat matiyak ang kaligtasan ng mga student athletes sa mga athletic training camps, team building activities at iba pang mga high-risk programs. Samantala, walang naging koordinasyon sa lokal na pamalaan ng Dipakulaw, Aurora ang resort na pinagdausan ng team building ng Ateneo de Manila University basketball team. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Mayor Danilo Tolentino na laging may nakikipag-ugnayan sa kanilang kinatawan ng resort kapag may mga dumarating na panauhin. Anya, ito ay para matiyak ng mga law enforcement agency sa lugar ng kaligtasan ng mga bisita. Kaugnay nito, nagsasagawa na ng hiwalay na investigasyon ang Dipakulaw LGU dahil sa pagkasawi ng dalawang atleta ng Ateneo matapos malunod. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Dating Congressman Mike Defensor hindi sumipot. No show sa NBI matapos isyuhan ng subpoena. Ang kampo naman ni dating Congressman Mike Defensor,
abay maari nga magsampa ng reklamo laban naman kay NBI Director Attorney Melvin Matibag ng harassment ayon naman sa kanyang abogado. At dati opisyal ng PNP, isang koronel na utak sa pagdukot at brutal na pagpatay sa isang Korean national sa loob mismo ng Campo Crame noong 2016. Ibinyahe na sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa. Standby din sa mga reports mula sa Malacanang. Ang Pangulong Marcos ayan na nangako na ng 100 million pesos na tulong sa General Santos City sa mga biktima ng kalamidad at magbibigay din ng 50,000 piso sa bawat namatayan. Standby Raymond, standby man ang Milky Rigunan. Ang detalye na mabalita niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Kuyang Larry Francisco, aloha, alas 4:30. RH Break Time. Oras, most worshipful Roland Paulino. Oras, Miss Thea. Alas 4:39 ng hapon. At oras na para mamigay tayo ng aginaldo sa ating Kring Kring Panalo Promo. Kring Kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Sino ang nasa ating linya? Sino ang tawagan ni Kring Kring, Miss Thea? Magandang hapon sa iyo, Kuya Albert de la Cruz. Nang? San Miguel, Bulacan. Si Kuya Albert. Tignan natin si Kuya Albert kung magaling sa Philippine history o kaya Hekasi. Ayan. Social studies, current events. Kuya Albert, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, Lakay. Aba, Kuya Albert, medyo mabigat tong tanong ko, ha? Ayan. Delikado to. Abay, kailangan puro madali daw yung mga tanong natin kaya pahirapan kita ngayon. Ang tanong ko, Kuya Albert, kailan? Anong petsa ang Independence Day ng Pilipinas? June 12 po. Ang galing-galing mo talaga, Kuya. Perfect. Isa kang Very henyo, good. ha? Congratulations, Kuya Albert de la Cruz ng San Miguel, Bulacan. At bago ang mga reports, standby, Tiran Nolasco, standby, Let Narciso mula sa Malacanang, Raymond Adpas mula sa Senado. Ayan. Ano ba yan? May kudita ba? Ayan, may luluso ba sa Malacanang at Senado? Kailan ba sila maayos, Lakay? Standby man ang Milky Rigunan, abay iimbestigan ang pagkalulod ng dalawang basketball players ng Ateneo. Pero para sa mga nakilala po kay Major General Richie Posadas ng PMA Class 90, ipinapalampusan nyo na birthday po niya ngayon. Ayan. At si Mista, si General Cleng Campanilla ng PMA Sandigan 82. Happy birthday, Mista Cleng. At aba, si Brad, ayan, agpainom ka no iti, Emperador. Attorney Fidel Calban ng BIR ba? Magpapainom na may pinapaitan pa, sabi ng mga Brad and sis sa TLK. Ayan. At happy birthday din kay Eliza Sara Aquino, Attorney Pocholo Ponce de Leon, Bern Enciso, aba, birthday din pala ni Kuyang, ha? Si Kuyang Boots Pascubilio ng Abraham Lincoln Masonic Class number 34 dyan sa Olongapo City. Ba, ala ba tayo dyan, Kuyang Boots? Binabati ka rin ni Most Worshipful Roland Paulino. At siyempre, abay, baka sakaling magpamerienda dito sa atin. Magproprograma mamayang alas 6. Attorney Rina Seco, ayan, ang
tagapagtanggol ng mga inaakusan ng libel cases sa DCRH. At mga sister stations natin sa probinsya. Attorney Rica, wala ba tayo dyan? At siyempre si Kuyang Attorney Hat sa Altabas ng Senado. At ang aming classmate, si Odette Castro. Happy birthday. Happy birthday po. May have more birthdays to come and may have more blessing. Kala ko may you have more candles to blow. Ayan. Kasama na rin yan. At eto na ang mga reports. Una natin nga ang report ni Tina Nolasco. Petisyon na isang teacher na humiling na ideklarang valid ang quorum ng 12 senador sa nakalipas na sesyon ng Senado, ibinasura ng Supreme Court. Manila Girl, Tina Nolasco, please come in. Yes, Lakay Deo, ibinasura nga ng Supreme Court en banc ang petisyon ng guro na si John Baritayam na humihiling ng ideklarang valid ang quorum ng 12 senador sa nakaraang sesyon ng Senado. Paliwanag ng Korte Suprema dahil ito sa kawalan ng legal standing na naghain ng petisyon upang questionin ang naturang isyu, kaya hindi ito maaaring dinggin ng Korte. Matatandaan sa 20 pahinang petisyon na isinumite sa Supreme Court ni Tayam, hiniling ito na tuldukan ang magkakaibang opinyon tungkol sa nangyaring quorum at reduksyon sa liderato ng Senado. Kabilang sa mga respondent sa petisyon, sina Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Legarda. Sa argumento ni Tayam, ipinunto rin ito na pinahintulutan sa mga nakaraang batas at desisyon ng Korte na hindi na isama sa pagbibilang ng quorum ang mga senador na hindi makadadalo dahil sa detention o iba pang mabigat na dahilan. Iginuit din ang naturang sitwasyon na ang 12 senador na naroon ay sapat na upang kumatawan sa tinatawag na available membership ng Senado. Kaya naman legal at sapat umano ang naturang sesyon sa ilalim ng konstitusyon. Ito, si Manila Girl Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dumako naman tayo sa Senado na nakikipag-ugnayan sa ibang mga law enforcement agencies upang i-validate ang banta sa kanila. Ayon yan kay Senator Win Gatchalian. Ang balita ididetalye sa atin ng RH28 Raymond Adpaas. Raymond. Kaya nakipag-ugnayan ng Senado sa iba pang law enforcement at intelligence agencies para sa validation ng banta sa seguridad nito. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, inatasan na niya ang pamuno ng Office of the Sergeant at Arms o USAA na makipag-ugnayan sa iba pang mga law enforcement agencies maliban sa National Bureau of Investigation. Sabi ni Gatchalian, nais silang makahingi ng tulong mula sa NICA, AFP, PNP at iba pa para sa validation ng sinasabing security threat sa Senado. Ito'y may kaugnayan sa tinanggap na intelligence report mula sa NBI na may mga armadong grupo na nagbabalak manggulo na posibleng konektado sa 18 dating bodyguards nating Congressman Saldico. Ayon kayo sa Chief Retired Police Major General Alfred Corpus, wala pang feedback sa kanilang iba pang law enforcement agencies. Ngunit ngayon ay nagdagdag na sila ng security sa loob at labas ng Senado sa tulong ng Philippine National Police. Ito si RH20, Raymond Advance, Mayor. Yung planong lumipat, hindi pa natutuloy? Wala pa? Ang paglilinaw ng lahat ay pag may sesyon na, Mayor, at Ms. Thea ang Senado. So, ngayon wala pa dahil adjourn sinadya ang Senado, Kongreso. Oo, kasi hindi naman pwedeng i-anunsyo sa social media, baka maudlot. Baka mabawi, maudlot, ha? At kailan mo nang ipag-pray over na mabuti. Hindi ba yan i-Facebook Live? Hindi, kailangan talagang siyempre kasi kung kinakausap sila nung kabila, yung kabila ay kinakausap din para mag-stay. So medyo mahirap yung sitwasyon. Hati ang loob. Sabi ng kabila, dito ka na sa amin. Safe ka dito. Dito ka, sabi niya. Para hindi ka tawaging Judas. Sino ba yung kinakausap na yun, Lakay? Abay, taga Bulacan. Oy! Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor of Payne.
Samantala, report mula naman sa Malacanang. Pero batiin mo natin si Dr. Fidel Caballero. Aba, nanood pala sa atin sa YouTube. Hello po. At congratulations kay Attorney Rick Blancaflor. Inappoint bilang chairman ng GSIS ba? Attorney Rick, ala ba tayo dyan? Binabati ni Mr. Cesar ng Toyota Alabang. At mga taga-RAM. Ayan. Right away, ma'am. Ayan. Pangulong Bongbong Marcos nagbigay ng 100 million pesos sa Jal Santos City at mga biktima ng lindol mga namatay. Bibigyan ng Pangulo ng tig 50,000 pesos. RH14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay ni Seiya, binigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 100 milyong piso si General Santos City Mayor Lorely Pacquiao matapos mag-inspeksyon sa pinsala ng lindol sa lugar. Ayon kay Pangulong Marcos, galing ang pondo sa Local Government Support Fund na gagamitin sa pagpapaayos sa nasirang General Santos City Hall. Bibigyan din anya ang lahat ng pamilya na namatayan ng tig 50,000 pisong ayuda. Nangako rin ng pinansyal na tulong ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan ng Sarangani at South Cotabato para sa pag-aayos sa mga nasirang infrastruktura. Gayunman, wala itong tinukoy na halaga at kukunin anya ang pondo sa LGSF. Narito si Pangulong Marcos. Si Mayor, nabigyan ko ng 100 milyong piso from the LGSF para maayos yung kanilang City Hall, yung sa General Santos City Hall. At lahat ng pamilya nang meron silang casualty na biktima, nasawi, ay magbibigay tayo ng tig 50,000 para sa kanila, para sa tulong dun sa kanilang naging malapit sa kanila na namatay. DBN naman ay magbibigay ng pondo mula na naman sa LGSF para sa infrastruktura sa Sarangani province at saka sa South Cot. At meron din damage doon, pero dito talaga ang pinaka-Sarangani is really the hardest hit. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Yes, okay? Si Secretary Aliling ng DSOD, paano yung mga humihiling ng tulong para magkabahay muli? Kasi nawasak ang kanilang tahanan. Kasama yan lakay sa direktiba. Ang National Housing Authority binanggit ni Presidente para dun sa mga nawalan ng bahay o nasira yung mga bahay. Ayan, oo. Nasaan na yung 1 million housing project ni dating DSOD Secretary Acosar? Awan? Ongoing pala kayo na yung mga inspection na project ang Presidente. Kaya lang ang mahal daw kasi kaya wala yatang takers. Walang kumukuha. Ayan. Sana yung presyong Ilocano. Ayan. Affordable. So ang Presidente nasa Mindanao pa kayo na Miss Let o nakabalik na ng Malacanang? Nakabalik na lakay dahil may isa pang schedule si Presidente ngayong araw lakay. Manunumpa sa kanya ang mga bagong halal na prosecutors ng National Prosecution Service. Aba, ilan yan? Malaman natin mamaya lakay. Okay, ayan. So, pakape-kape muna sa palasyo. It's break time, Mr. President. Ayan. Pinaghahandaan ang SONA sa July 27. Abay, i-remind ko ang Presidente bukas. Asa malakay? Yung 15 contractors. Ayan, oo nga. Asa na? Bakit yung mag-asawa lang ang nakasuhan? Natenga na yung iba. Oo, ayan. Asa na sila? Baka nakalimutan ng Presidente, i-remind natin siya. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Leta. Balik sa inyo na kayo at Miss Thea. Oras sa ganap ng oras, Miss Thea. Alas 4:52 ng hapon, lakay. Ayan, habang nagkakape ay nakikinig daw sa atin, nanonood si Kapitan Rex Kayanong na Antipolo City. Hello po. Kasama sina Mike Ambos, Antepagulayan, Jemil Adja, ayan, at Atong Ang. Kasama si Atong Ang. Nasa Antipolo pala. Ay, ba't di ko natunugan? Itong
si Rex Kayanong kalaban niya ang laban nila ni Ato ang sa derby ha? Oh. Baka nagde-derby pa ito online. Ayan. Samantala, report mula kay Manang Milky Rigunan. Pondo sa Brigada Eskwela pinasusuri. Bakit? I-detalye mo balita, RH12. Milky Ganan. At Manang saka Milky. hindi lang yan. Ang Ano, Lakay? PNP daw Misteya. Yes, Lakay. Kay Edniel Parosa yan mamaya. Kay Edniel ba yan? Yes. Ayan, okay. Mhm. Manang Milky. Kaya dapat masuri kung nagagamit ng tama ang pondo para sa balik eskwela sa harap na ma-report na sariling pondo umano na mga guro ang kanilang ginagamit. House Resolution 1102 inirekomenda ni Representative na Akbayan Party List ng naturang issue ay dapat imbestigahan ng House Committee on Basic Education. Ang kay Sokno dapat imbestigahan na galing daw sa out-of-pocket expenses o sariling gastos sa mga guro ang repair ng classrooms, maintenance ng mga facility, sanitary improvements at upang mga school preparation activities. Una rito, sinabi ni Education Secretary Tani Angara, hindi required ang mga gurong bumastos para sa school readiness activities kapag pasukan. Sabi ni Jokno, kailang masuri ang pondo sa ilalim ng balik eskwela kabilang accountability system para matiyak na may sapat na pondo at hindi nag-aabono ang mga guro. Layunin din ito ayon kay Jokno na hindi na maulit ang ganito mga eksena at problema ng mga guro tuwing magsisimula ang school year. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Oy, nasaan daw yung mga sikat na politician sa Mindanao? Ayan, Oo nga, medyo tahimik lang kaya. Nasaan daw si Idol, si Senator Manny Pacquiao. Ayan. Nasa Ng Sarangani. Oo. At ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Si Senator Idol Manny Pacquiao, ha? Bay kuyang Rene Casibang. Mukhang nasa Amerika ha? That's why. Nire-ready tayong laban kay Floyd Mayweather. At si VP nasa Netherlands pa yata, ha? Samantala, PNP tiniyak na walang cover-up sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players. Arrest number 52, Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Lakay at Mistea, siniguro ng pambansang pulisya na wala silang pagtatakpan sa investigasyon sa pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila standout players to sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Pero ayon kay PNP Acting Spokesman Police Colonel Allen Reyco, kailangan pang matapos ang investigasyon na tinake over na ng CIDG bago matukoy kung sino ang may kapabayaan sa insidente. Gayunman sa panayam dito sa Campo Crame, ibinunyag ni Aurora Police Director Police Colonel Percival Pineda na 300 meters pala ang layo ng mga biktima sa resort sa Dipakulaw, Aurora nang isagawa ang kanilang team building at mangyari ang insidente. Sinubukan umanong paalalahanan ng resort owner sa Dipakulaw ang team na mas ligtas sana sila sa harap dahil may lifeguard. Pero nakiusap daw lakay ang grupo na huwag silang pakialaman dahil private ang kanilang aktibidad. Hala. Sa ngayon, ay isinasantabi ng pulisya ang foul play at ang isyong nilagyan ng pabigat ng katawan ng varsity players bilang bahagi ng training. Pero nagpapatuloy pa ang investigasyon. Pakinggan natin si Police Colonel ko. Even before po yung galing sa DOJ, and we of course we defer to the DOJ yung po kanilang instruction na magkandak ang mas malagi. Pinagutos na rin po ng ating Chief Philippine National Police ang mas masusipang investigasyon sa pangyayari ito. Everything will be made transparent. Ilalabas po ang resulta ng investigation, yung findings po, once it's been completed. Lumalabas sa autopsy na asphyxia by drowning. Itong resulta ng pagkamatay ng 19 anyos na prospect na si Rene Baterbonia. Habang ililipad naman pa uwi sa Nigeria, ang labi ng 21 anyos na si Adili. Nagluluksa sa pangyayari ang sports community na kasadong maglutsad ng sports stakeholder panel sa panguna ng Philippine Sports Commission. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Edniel. Samantala, hawak na ng mga otoridad ang CCTV footage sa nangyaring pagkalunod at pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University sa Dipakulaw, Aurora. Ayon sa Provincial Police Office, ang videos ay na-retrieve mula sa rescuers, may-ari ng resort at Local Disaster Response Office. Ang CCTV footage ay kasalukuyan ng sumasailalim sa forensic examination kahit una nang idiniklara na walang indikasyon ng foul play sa pagkasawi ni na Rene Baterbonia at Divine Adeli. Nangyari at trahedya bandang alas 2:40 ng hapon nang bigla umanong lumakas ang alon habang ang team ay nagsasagawa ng sea-based activity. Bigla umanong napadpad sa malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonia at Adeli. Naisugod pa sa Aurora Memorial Hospital ang dalawang basketball players, subalit nabigo din silang ma-revive. Pinag-aaralan na ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor. Nakasuhan ng harassment si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ayon sa kanya abogadong si Attorney Ferdinand Topacio, kung hindi lulubayan ni Matibag si Defensor, ay kakasuhan nila ito sa DOJ o kaya Ombudsman. Sinabi pa ni Atty. Topacio na hina-hina lang daw Director Matibag dahil hindi kayo habang buhay na nasa puder. Narito si Atty. Ferdinand Topacio. Maintain this pattern of harassment. Okay. Oo. Kasi nga, para sa amin, sasabihin ko na sa kanila, tingin nyo may krimen ginawa si Secretary Defensor, file nyo sa prosecution office. Doon tayo mag-usap kasi yun talaga ang proseso. Okay. Kasi tinawag yun nakausap nyo na. Sabi nyo, hindi naman kayo. Pagpaalam ako ng maayos, uwi ako. Di ba last time, nandito ako. Pinauwi kami. Sige po sir, wala na. Okay na kayo. O bago ngayon, ito na naman. Okay. Oo. Oo, yes. So, sasabihin ko, sana mga bossing, tama na ito. Pwede naman kayo mag-file sa prosecution office ng demanda kung tingin nyo ay may krimen. Pwede naman kayo ang complainant, yung ex-relasyone. Pero wag itong patawag kayo ng patawag ng never ending. Alright. Thank you, Atty. Balita mula sa abroad, Miss Teya. Estados Unidos naglunsad ng retaliatory attacks kontra Iran matapos pasabugan ng isa sa mga American helicopters sa Strait of Hormuz. I-detalye mo balitang yan, James Galange. Balita mula sa Amerika, iniutos si US President Donald Trump ang paglulunsad ng retaliatory attacks laban sa Iran matapos umunong atake nitong isa sa mga helicopter ng US forces sa Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, bagaman ligtas ang dalawang piloto ng naturang helicopter, tiniyak nito na makararanas ang Iran ng malakas na ganti mula sa Amerika dahil sa umunoy unjustified aggression. Habang wala pang pahayag ang Iranian forces patungkol dito, gayon din kung may naitalang casualty sa inilunsad na pag-atake ng Estados Unidos. Gayunpaman, ilang oras bago ang mapag-atake, unang inihayag ng American President na nasa uling yugtunang negosasyon para sa peace deal sa gitnang silangan. We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang sports, Miss Teya. Alas Pilipinas women bigo kontra South Korea sa AVC Women's Cup. I-detalye mo balita, Millie Borja. Nalasap ng Alas Pilipinas women ang kanilang ikalawang pagkatalo sa 2026 AVC Women's Cup matapos mabigo kontra South Korea sa Pool A action noong Martes sa Candon City Arena sa Ilocos Sur. Nagpakita ng matinding laban ng Philippine National Women's Volleyball Team lalo na sa ikatlong set kung saan nakakuha pa ito ng 19-16 advantage laban sa powerhouse South Korea. Gayunman, nagpakawala ang mga Koreano ng matinding 18-1 run upang maagaw ang kontrol ng set at mailapit ang kanilang sarili sa panalo at 24-20. Sinubukan pang buhayin ang alas ng laban matapos ang isang attack point ni Ara Galang at block ni Ninya Itang. Ngunit isang kill mula kay Lee Jua ang tuluyang nagselyo sa straight sets victory ng South Korea. Walang malalaro mula sa alas ang umabot sa double-digit scoring, kung saan nanguna sina Thea Gagati at Itang na may 8 at 8 puntos. Nag-ambag naman sina Alyssa Valdez at Alyssa Solomon ng tig-7 puntos, habang may 4 na puntos sina Galang at Ces Molina. Bukod sa kanyang scoring, nagtala rin si Valdez ng 9 na digs at 3 receptions. Dahil sa pagkatalo, bumagsak ang record ng Alas Pilipinas sa 2-2 na lalong nagpahirap sa kanilang tsansang makapasok sa semifinals ng torneo.
Samantala, tabla naman ang South Korea at Chinese Taipei sa tuktok ng standing ng ABC Women's Cup. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa showbiz, Miss Thea. JC Santos nagpapagaling na matapos isugod sa ospital. Ang balita, idedetalye ni Angelica Cosme. Isinugod sa ospital ang aktor na si JC Santos. Kasunod ng Instagram story, kalaki pang isang larawan habang naka-confine, ikinwento niyang nakaramdam siya ng pagkahilo hanggang sa dinala na nga ito sa emergency. Ang aktor sumailalim sa MRI at na-admit din anya sa Neurointensive Care Unit. Hindi na idinitalya ni JC kung ano ang eksaktong sakit, ngunit laking pasalamat niya na hindi naman daw ito anything too serious. Biro pa nga ng aktor, sadyang kumakaway lang daw ang kanyang edad. Dahil sa nangyari, tila wake-up call din daw ito sa kanya na huwag abusuhin ang katawan. Samantala, labis din ang pasalamat ni JC sa lahat ng mga nag-alala para sa kanya. Sa ngayon, patuloy na raw itong nagpapagaling sa kanilang tahanan at looking forward sa pagtatanghal kasama si Eugene Domingo para sa Ang Babae sa Septic Tank 4 na mapapanood sa PETA Theater Center. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Angelica Cosme. The road is long. Oy, maraming salamat Mr. Michael Ismaygay, ating business correspondent. How much na kay? Sa mga nagtatago pa ng kanilang dollar, ang palitan ngayon nagsara sa halagang 61 pesos and 39 centavos per dollar. Tumatag ba tayo lakay? Yes, kahapon ay 61.54. Uy! Tumatag ng 15 centavos. At ayan ang kabahan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Susunod na balansyadong balita, Henry Ure at Miss K. Karen Oyong. Oras, alas 5:04.